Sa hirap ng buhay ngayon, lahat tayo ay naghahanap ng alternatibong mapagkukuhaan ng pagkain para sa araw-araw nating pangangailangan. Ang gulayan at bulaklakan ay nagtuturo kung papaano magsimula ng inyong maliit na backyard garden. Dito rin sa center, sila ang nagpo-produce ng mga gulay gamit lamang ang mga recyclable materials bilang taniman at sarili nilang gawang compost mula naman sa mga nabubulok na basura ng kanilang barangay. Si David Balilla, isang agriculturist, ang namamahala ng proyektong ito. Ang project na ito, nagsimula ito noong 1998. Actually, isa itong barangay project, isang urban garden dito sa buong Metro Manila na isang modelong at saka modernong pamamaraan ng pagtatanim sa kalunsuran. Pinakabasihan ng aming programa, yung pinakalegal na basihan ay ang Republic Act 9003. Ito yung Ecological Solid Waste Management Act. At mayroon kaming programa na tungkol nga sa paghihiwalay ng basura, yung segregation, at yung mga nabubulok na nakukulikta dito sa aming barangay, yun ang ginagawang pataba. At yun naman ang ginagamit dito. Napaka-unique ng aming garden dahil iba-ibang disenyo ay nandito na kaya sa amin. Gaya ng sako, pwedeng pahiga, pwedeng patindig, pwedeng pahanging. So dito, wala nang dahilan para hindi makapagtanim. Kahit yan nakasimento, kahit yan buhanginan, kahit yan batuhan, kahit yan dinadaanan ng tubig, pwede pa rin magtanim. Sa tulong ng Asia Development Bank, naisa katuparan ang proyekto, ang pagtatayo ng gulayan at bulaklakan. Ang proyektong ito ay may 5 layunin. Una, upang maibsan ang kagutuman ng mga mamamayan. Pangalawa, mabawasan ang kahirapan ng Pilipino. Pangatlo, matugunan ang problema sa malnutrisyon. Pang-apat, mabigyan ng solusyon ang lumalalang suliranin sa sanitasyon at kalusugan ng ating bayan. At pang-5, mabawasan ang itinatapon na basura bilang tugon sa climate change. May iba't ibang klase ng tanim sa gulayan at bulaklakan. Mayroong sibuyas, mustasa, pechay, snake ampalaya, papaya, mga medicinal plants, at marami pang iba. Maraming advantages kung marereplicate ang proyektong ito. Itong urban gardening ay napakahalaga lalo dito sa Metro Manila dahil unang-una, kung dito na nagpuproduce ng gulay, sigurado kang malinis at sariwa dahil ikaw mismo ang nagpuproduce. Pangalawa, mura dahil wala na yung freight and handling na nagagastos. 70% ng budget natin ay napupunta sa pagkain. Napakalaking bagay ang sarili mo ng gulay na sa pagkain mo araw-araw. Ngayon, ang budget mo para doon sa gulay, iyon na ang parang savings mo sa araw-araw. Narito naman ang mga tips para sa inyong sariling urban garden. Una, gumawa ng sariling pataba o organic fertilizer. Yung biodegradable na materyales na mula sa kusina, instead na itatapon mo na yung mga reject na vegetables, reject na prutas, tapos tirang pagkain, gawin mo ng compost. Pangalawa, magtanim gamit ang mga non-biodegradable materials. Mga itatapon mo ng mga non-bio na materyales gaya ng bote, gaya ng gulong, yung mga styro na pwede mong taniman, yun ang gagamitin mong tataniman. Gumawa ng planting medium. Yung mga cacerola, orenola, mga plastics na iba-ibang klase, hanggat maaari na pwede mong taniman. At ang huli, maging matyaga sa pag-aalaga ng mga tanim. Mahalaga dyan ay yung pag-alaga. Kailangan mayroon kang tiyaga na yun bang sa araw-araw may pagpapaunlakan mo ng kaunting oras para makaproduce ka ng magandang halaman, magandang gulay. Ang pagkakaroon ng backyard urban garden ay hindi lamang makakatulong sa inyong pang-araw-araw na mapagkukunan ng pagkain, kundi pati na rin sa pag-aalaga ng ating kalikasan.
At kung patuloy ang paglaganap ng ganitong proyekto dito sa Metro Manila, maiibsan natin ang gutom, problema sa basura, at mai-improve ang living conditions ng mga mamamayang Pilipino.